niyo po ba na may malaking pagpapala ang mga anak ng Diyos? Yes. I discussed to you last time about redeeming the time. Amen. Amen. Redeeming the time. Ang tao po may dalawang points. 2 points in a human being. Strong points and weak points. Lahat po tayo, meron tayong strong points. May mga taong maganda yung kanilang PR, public relation. Yun ang strong points nila. May mga tao naman na magagaling sa negosyo. Yun ang strong points nila. May mga tao naman by profession, doon sa profession nila, nag-excel sila. Yun ang strong points nila. Amen? May mga taong masyadong makikita mo makarisma, yun ang kanyang strong points. Amen po ba? Lahat po tayo may strong points. Lahat naman tayo, meron ding weak points. Amen. Salamat po sa mahinan yung amen. Lahat po tayo may kahinaan. Amen. Amen. Lahat tayo may strong points. Lahat tayo may weak points. Ngayon po, ang kalaban, ito sasabihin ko sa inyo, gagamitin niya yung iyong weak points para makapasok sa sayo. Amen. Sino po nakakalam kay Muhammad Ali? Si Muhammad Ali po, the undisputed na boxer. Kasi po si Muhammad Ali, alam niya yung weak points ng kalaban niya. Ang ginagawa niya, sasayawan niya, yung nagdadance doon sa ring. Ngayon itong kalaban, hahabol-habulin siya ngayon. At kapag natansya niya na itong kalaban ay pagod na at nandoon na siya sa panghihina, doon siya ngayon magjajab. Wala pong tumalo kay Muhammad Ali except yung kanyang sparring partner na si Larry Holmes. Kasi po alam ni Larry Holmes na yung weak points ni Muhammad Ali. Kaya nung sinasayawan siya, sabi ni Holmes, sige lang, sayawan mo lang ako. Alam ko kung saan kita dadalihin mamaya. Amen po ba? Mga kapatid, ang diablo po, ang kanyang gagamitin sa ating buhay yung weak points natin. Never napupunta siya sa ating strong points because he knows he will never succeed on our strong points. Amen po ba? Amen. The title this morning is The Greatest Weakness Will Block Your Greatest Desire. Ulitin ko po, the greatest weakness will block your greatest desire. Amen? Open your Bible to the book of Mark, chapter 10. Hallelujah. Mark 10. Hallelujah. Praise God. Welcome na po ba natin yung mga bago? Ayun, may bago sa likod, si Sister Miles. Ayun. Amen? Nandun. At tapos nandun si Ate Vicky. Amen po ba? Sila po ay madalas nyo na makikita ngayon dito. Amen. Praise God. Kaya dapat po ay babatiin natin sila. Amen. Praise God. Kung kayo maalis mamaya at kayo mamaya ay i-interviewin ng mga kababaihan. Amen. Sama po ninyo sila sa inyong mga gawain. Mark 10. Are we there? Amen. Mark chapter 10. Hallelujah. Amen. Amen. Sabihin natin yung lesson natin. The greatest weakness you have will block your greatest desire. Wala pong ninais ang tao kundi mapaganda ang kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Wala pong ninais ang tao kundi mangarap at magkaroon ng magandang kinabukasan. Walang ninais ang isang negosyante kundi magtagumpay sa kanyang negosyo. Walang ninais ang isang magulang kundi maayos ang kanyang mga anak. Walang ninais ang bawat nagtatrabaho kundi mapabuti ang kanilang kalagayan at ma-promote. Amen po ba? Amen. Mark 10. Are you there? Amen. Verse 17. Now he was going out on the road. One came running up before him. Are you there? Amen. Are you there? Amen. So sabi niya, good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? So Jesus said to him, ito po yung rich young ruler, why do you call me good? No one is good but one, and that is God. So Jesus nagsabi, isa lang ang mabuti, at ang mabuti ay ang Diyos. Verse 19, you know the commandment?
do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. At ang sabi niya sa verse 20, nakakamangha yung sagot niya. And he answered and said to the teacher, all these things I have kept from my youth. Sabi niya, lahat yan nagawa ko. Amen po ba? Amen. Nakakita na ba kayo ng taong gano'n? Na lahat, ang kausap niya rito ay ang Panginoon. At ang sabi ni Jesus, ang inilagang ni Jesus ay yung 6, 6 na batas sa 10 Commandments, at ang sagot nitong binatang ito, nagawa ko lahat yan. Amen po ba? Amen. So kung titignan mo, itong binatang ito ay perfect. And according to the Word of God, everyone falls short of the glory of God. Amen? Amen. So sa umpisa pa lang, makikita natin na itong binatang ito ay mabuti sa paningin ng tao at mabuti sa kanyang paningin. Ulitin ko, ang tingin niya sa sarili niya, mabuti siya. Sometimes ganun tayo, tingin natin sa sarili natin, napakabuti natin. Amen. At pag sinabing masama ka, ayaw mong tanggapin. Amen. Sige, sabi mo yung kapwa mo, masama ka, mag-aaway kayo niyan. Sasabihin siya, mas masama ka. Amen po ba? Amen. 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 Itong taong ito, ayaw niyang aminin na siya'y masama at sabi niya, nagawa ko yung lahat yan. Amen po ba? At ang sabi ng Panginoon, sabi sa kanya, tinignan siya. Then Jesus looking at him, loved him. I want you to underline the word, loved him. Si Jesus po ay may compassion sa binatang ito na lumapit sa kanya. Meron siyang mercy, meron siyang compassion, and said to him, one thing you lack, go your way, sell whatever you have, and give it to the poor. Napansin po ninyo? Jesus loved him. Alam niyo po ba na itong binatang ito, kung nagsucceed lamang siya, siya ang pinili ni Jesus na dapat pumalik kay Judas Iscariote. Number 1, itong taong ito ay straight. Number 2, mayaman ang taong ito. And during the ministry of Jesus Christ, ay alam po ni Jesus sa kanyang mga alagad at alam na niya ang ginagawa ni Judas Iscariote. Now, during this time on his ministries, si Jesus Christ po ay namimili siya ng ipapalit niya sa isang disciples niya. This is your first time to hear this. Amen? Mamaya po magliliwanag. At sinabi ni Jesus sa kanya, go sell whatever you have and give it to the poor. One more thing. The ministry of Jesus Christ is not poor. Hindi po mahirap ang ministry ni Jesus. Kasi po kung mahirap, dapat sinabi niya, pwede ka bang mag-donate sa Jesus Christ ministry? Ang sabi ni Jesus, give it to the poor. So makikita po natin, the ministry of Jesus Christ is blessing the poor. Amen. Amen po ba? Amen. May mga pastor po kasi kapag nilapitan mo, anong aking magagawa? Amen po ba? O kaya yung iba ay nangihingi sa may palengke, yung iba ay sasampa sa bus, mangangaral pagkatapos manghihingi. Si Jesus Christ po mismo nagsabi sa kanyang, sell your property, give it to the poor. Amen. Amen po ba? Amen. And this young man, lumayo siya na malungkot. Why? Kasi po, the greatest witness of this young man is giving tithes and offering. Amen. Salamat po sa sirwainin ninyo. Marami po mga Kristiyano, the desire of this young man is to enter the kingdom of God. Amen. Gusto ko po liwanagin sa inyo ang kingdom of God. Yung iba po, pag narinig nila ang kingdom of God, they are thinking heaven right away, right? Amen. Wrong. The kingdom of God, it refers to a method. The kingdom of heaven, it refers to a place. Magkaiba po ito. Sabi ng Panginoon, it's very hard for a rich man to enter the kingdom of God. Kasi po, ang
ka sa harian ng Diyos, mayroon po tayong tinatawag nating method. Kaya do not, wag po ninyong ma-interchange ang kingdom of God and kingdom of heaven. The kingdom of heaven is referring to a place where we go. But the kingdom of God, it refers to a method, the process in which we go in to kingdom of heaven. Amen po ba? Kaya nga sabi niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Hindi niya sinabing, seek first heaven. Do you understand? And all these things shall be added unto you. Sinabi rin sa Romans chapter 14 verse 17 that the kingdom of God is not eating and drinking. So it doesn't refer to a place, but the kingdom of God is righteousness. Ano, nasan yung mga worship leader natin? Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Romans chapter 14 verse 17. The kingdom of God is not eating, it's not drinking. So the kingdom of God is not a place. It is a method. Sabi mo ka sa kanila, kingdom of God is a method. Ito po yung proseso kung paano makapasok sa langit. Amen po ba? So I educate you this morning. Amen po ba? So sabi ng Panginoon, go sell your property. Sell everything you have and give it to the poor. Jesus Christ is telling to this man that the weakness of this man is giving an alms, giving help, and blessing church. This is the weakness of this man. At ang sabi ni Jesus sa kanya, go and bless people. Amen po ba? But the weakness of this man is giving. Amen. What is your weakness, brothers and sisters? Amen po ba? Ngayon, yung iba po, interpretasyon nila, sabi nila, kasi mayaman. Ang mayaman ay mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Mali pong perspective yun. Kahit mahirap ka, kapag yung method mo of entering the kingdom of heaven ay taliwas sa kalooban ng Diyos, hindi ka rin makakapasok. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. The method of coming into the kingdom of God is our weakness. Ayun po ang nagbablock sa atin, sa ating desire. His desire was when he came to Jesus, he said, Teacher, what will I do to inherit the kingdom of God? Meron siyang desire na makapasok sa heaven. Amen po ba? Amen. Amen. Bakit ang tao hindi nagtitithes? Bakit ang tao hindi nagbibigay ng love gift? Bakit ang tao hindi nagbibigay para sa church? Sabi ng iba, kaya hindi nagbibigay kasi mahirap. Kaya hindi nagbibigay kasi iniisip yung mga babayaran na obligasyon. Wrong. People are not giving their tithes, they don't give love gift, they don't give anything because the love of God in their life is not perfected. Amen. Thank you for your few amen. Kapag hindi po perfected yung pagmamahal natin sa Panginoon, we cannot give because you cannot love without giving. Amen. Kaya kasabi na, natatakot sila. And according to Scripture, perfect love casts out fear. Kaya hindi nagtatites kasi takot ka. Tapos sasabihin mo, wala akong pambayad ng Meralco, wala akong pambayad ng renta ng bahay, wala akong pambayad sa kotse, wala akong pambayad sa kung ano ng mga bagay. Natatakot ka. Perfect love casts out fear. You have fear because the perfect love is not perfected over your life. Pero pag may perfect love that casts out fear, I will give to God. Isa pa po, revelation na bibitawan ko sa inyo. Sino po yung dapat po tayo may hanap buhay, di po ba? Amen. Yung kinikita ninyo, yung sweldo ninyo sa inyong hanap buhay, hindi po yan ang magbabayad ng mga pagkakautang ninyo. Amen. Hindi po yan ang magbabayad sa obligasyon ninyo, yung sweldo ninyo. Yung sweldo po natin, according to Scripture, basahin natin ha, according to Scripture, ano ba yung sweldo natin, Pastor? Ano ba yung mga nakukuha natin, yung mga may asawang nasa abroad, yung pinapadala sa inyo ng husband ninyo, o wife ninyo, o mahal ninyo sa buhay? Hindi po yan ang pambayad sa obligasyon ninyo. Ang tawag po dyan ay seed. Amen. Amen. Amen po ba? What's this? Amen po ba? Para makita rin yung yan ay seed. Go to Isaiah 55 verse 10. Isaiah 55.
Akala po ng iba, pag may hanap buhay sila, this is my bread and butter, yung pong expression kasi ng tao. Pero yan, provide ni Lord seed. Ang seed po, tinatanim. Pag tinanim, namumunga. Amen. At pag namunga, marami po siyang bunga, doon mananaghan ng tao. Pero yung kinikita po natin, hindi po yan ang pambayad sa mga obligasyon natin, kundi yan po ay seed na dapat itanim. Ang seed po, kapag nilagay mo lang sa isang garapon o sa isang bote, hindi tutubo yan. Kailangan yan ibaon mo sa lupa, itanim mo. Amen po ba? Para yan po ay tumubo at tumusbong. Isaiah 55. Are you there? Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. I am teaching you this. Bakit ko tinuturo to? Gusto ko balagana ang lahat ng miyembro ng church na to. Amen. Amen. Isaiah 55 verse 10. Hallelujah. Praise God. Are you there? Nakalagay dito, for as the rain comes down and snow from heaven and do not return there, but water the earth and make and bring forth bud, it may give seed to the sower. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ako yun. Seed to the sower. Ngayon, pag tinanim mo na, it will produce bread to the eater. Tayo yun. Pag may tinanim ka, at yan ay tinanim mo sa mabuting lupa, kahit hindi mo alagaan yan, yan po ay tutubo kasi sa mga imposible sa tao, sa Diyos ay posible. Amen. And it will provide bread to the eater. Nakuha niyo yan? Amen. Praise God. Now, ang sabi ng Panginoon, magtuloy tayo sa reference natin. Sabi niya, napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa Kingdom of God. Tapos nagyan ng Panginoon, it is impossible with men, but with God, all things are possible. May revelation akong bibitawan sa umagang ito sa inyo. Hindi nyo ba alam lahat ng pangako ng Diyos sa Biblia, imposible sa paningin ng tao? Amen. Hindi nyo nalaman yon? Lahat po ng pangako ng Diyos sa Bible, ito po'y imposible sa tao. Pero sabi ng Panginoon, but with God, all things are possible. If God said it, that settles it. Imposible man na isipin ng tao na hindi managana, sa tao yun. Ang sabi ng Panginoon, pag nalugod siya, with God, all things are possible. Just remove the block of your blessing. Kung ano man yung maharang sa mga pagpapala mo, tanggalin mo, then God will prosper you. Amen. Lahat po ng pangako ng Diyos, sa tao, imposible. Tingnan mo, pag pinag-pray mo, yung healing, pag may nakakita, doktor ka na lang, dyan ang hospital. Yun ang paningin ng tao. But with my God, all things are possible. Hindi nyo alam yung nangyari kay nanay ko, it's a big miracle. Napod poison si nanay. Napod poison. Hindi lamang yan. Nung na-stroke sa New York, nakomatos siya. Amen po ba? Sa mga tao, everything is impossible. But with God, all things are possible. Ang gagawin lang natin is maniwala. Amen. We don't believe. That's why. Sometimes even though we are serving God, because our desire is to serve Him, pero minsan po may mga bloke na umaharang sa atin. Ang number one na bloke ng tao, ng weakness niya, ay yung pagbibigay para sa Panginoon. Ang tanong ko, na-bless na ba ninyo yung taong nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos? Hindi sa gusto ko i-bless niyo po, ha? Pero sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. I am telling you the truth. Sometimes I don't want to teach this in our church because it might give the wrong perception. Nasasabihin, si pastor ay gusto lang may pero pag nagsasalita po ako sa ibang church, I always teach this one, the principle of sowing and reaping. Because this is our seed. And the seed must be planted. And when it's planted, it will grow. When it grows, it produces bread for the eater. Tayo yun. Amen po
po ba? Ngayon po, if you believe sa Panginoon, nothing is impossible with God. Minsan pa po, mayroon tayong paniniwala mga Kristiyano eh. Oh, I will get my husband to be saved. Di ba ganun tayo? Gagawin ko yung kapatid ko para maligtas. Dadalhin ko siya sa church. Gagawin ko yung magulang ko para maligtas. Dadalhin ko siya sa church. Gagawin ko yung asawa ko. Dadalhin ko siya sa church. Wrong. You cannot save somebody. Amen. It's wrong, brothers and sisters. Don't waste your time. You cannot save somebody. Only God can. Amen. The more na pinipilit mo yung tao, lalong tumitigas ang puso. The more na pinipilit mo, lalong tumitigas ang ulo. Napansin niyo yun? The more na pinipilit mo tumitigas, and sasabihin mo, no. Kailangan may sama ko siya. Why? Hindi mo kayang gawin, kapatid. Kasi pag ginawa mo, marami na sanang naligtas. Ang Diyos lang ang pwedeng magligtas sa tao. Ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng pagbabago sa tao. All you need to do is to pray and believe in His Word. Because His Word will remain no matter what. Ang salita ng Diyos mananatili. Amen. Hindi mo pwedeng iligtas ang mahal mo sa buhay. You cannot save somebody. I remember my mom, when I was still in the world, na sinasabi niyang, yung anak ko yan na lagi ako naglalasing noon. Ang tulugan ko doon sa owner ko. Kung saan ako natutulog, kung saan ako inabot ng pagkalasing, doon na ako matutulog. And I remember na minsan pipwersahin nila, nadadalhin ako sa church. Hindi sila nagtagumpay. Pero nung binitawan nila ako, ang Panginoon sabi niya now, it's my turn. Doon lamang tayo makakilala sa Diyos. Sasabihin ng Panginoon, it is impossible with man, but with God, all things are possible. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen? Kaya huwag kayong mag-struggle. Huwag yung sabihin, ganito, ganyan yung mga anak ko, ganyan yung asawa ko, ganyan yung ano. Iwanan mo. Leave them alone. Amen. And just pray God. At sabi mo, God, let God be God. Amen po ba? Can you say amen? Amen. Let God be God. Ang gawin mo lang ay manalig ka sa kanyang salita. I believe you, Lord. I believe you. The things that are impossible with men are all possible with God. Amen? Sabihin nga natin sa katabi natin, your greatest weakness will block your greatest desire. Alam po ninyo, educate ko kayo this morning, kilala niyo si Judas Iscariote, di ba? Yung nagkanulo sa ating Panginoon. Amen? Pero marami pong Kristiyano, hindi talaga nila kilala si Judas. Of all the disciples of Jesus Christ, except for John, Judas was loved by Jesus so much. Bakit mo nasabi, Pastor? Sila po, pag nakaupo sila, ang lamesa nila is like letter U. Jesus on the middle. Sino nakaupo sa kanan niya? Si Judas. Sino nakaupo sa kaliwa niya? Si John the Beloved. Isa pa po, mahal na mahal niya si Judas kasi po ipinagkatiwala niya yung pera ng ministry. You cannot give your money to somebody else if you don't trust that person. Amen. Yung mga asawa, hindi pwedeng ibigay ang kanilang kita sa kanilang asawa kung hindi nila trusted yung asawa nila. Si Judas Iscariot po, maraming hindi nakakalam. Si Judas, mahal na mahal ni Jesus. In the ministry, kasi po sa ministry, kung sino lamang yung malapit sa iyo, doon mo pinagkakatiwala yung mga masiselang bahagi ng ministry. And Judas is the one holding the money bag. So it must be that Jesus Christ loved Judas so much. Hindi lang natin alam yun. Tingnan niyo yung formation ng table nila. Kaya kami nagselos pa eh. Nagselos si Peter, nagselos si Andrew, si Bartolome, at sinabi kay Jesus, Jesus, kung pwede bang kami naman ang umupo sa tabi mo? Kasi Judas is always there for Jesus. Sa inyong buhay,
Di ba yung mga mahalaga sa buhay ninyo, pinagkakatiwala ninyo sa mahal ninyo? At take note, si Judas po, hindi nagsabi si Jesus, auditin ninyo siya. Wala. Jesus Christ know the weakness of Judas. For 3 years in the ministry, ang pinakita ng ating Panginoon sa kanya ay compassion, forgiveness, and mercy. Yung po ang pinakita ni Jesus sa kanya. Hindi niyo ba alam na si Judas ay madalas niya utusan? Ang sabi niya, Judas, bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganyan, tulungan mo yung isang alin. Kaya po si Judas, eto naman, alam mo kung saan tayo kahapon, di ba? Nag-ano tayo, nagpahig tayo doon, sabi niya, oh, bumalik ka ron. Yung babae doon, bigyan mo ng 500. Sasabi ni Judas, ang layo mo, Panginoon, basta magpunta ka doon, bayaran mo ng 500, bigyan mo ng 500. Pupunta na si Judas. You remember us? I belong to Jesus Christ ministry. Yeah, I am Judas Iscariot. The Lord told me to bless you with 150. Yung 350, binulsan niya. Yung po ang trabaho ni Judas. Ayan po ba? May weakness siya. Ano ang weakness niya? Ang weakness ni Judas ay yung pera. Kaya po sa lahat ng inuutos sa kanya, kapag may pinabibili si Jesus Christ, pinatawag niya si Judas. At makita po ninyo, nung gabing ipinagkanulo niya si Jesus, yung mga alagad po hindi nila alam kung sino yung taong magkakanulo kay Jesus. Because Jesus loved him so much. Hindi kasi kayo nagbabasa ng Bible niyo eh. Hindi kayo nagbabasa sa Bible niyo. Tingnan ninyo to. Amen? Amen? Amen. Yung pagka-trust niya kay Judas ay ganun na lamang. At ipinagkatiwala niya yung money ng kanyang ministry. The problem of Judas, his weakness, is the money he's using for himself. Ito po yung problema ni Judas. Si Judas po, ang kanyang desire ay makapasok sa kaharian ng langit na kasama si Jesus. Amen. Sa church po, pag humahawak kayo ng pera at kayo pinagkatiwalaan ng pera sa church, ibig sabihin, malapit kayo sa puso ng pastor. Nakuha ba ninyo yan? Amen. Amen? Hello? Amen. Trusted. Ngayon, ito po ngayon. Makita po natin, ano ba yung nangyari na hindi pa nila alam na dapat malaman din ng mga tao. Ito po nangyari. Punta ko sa John chapter 13, kasi liwanag po ng description ni John. John 13. John 13, verse 21 to 29. Amen? Are you there? John 13, 21 to 29. Maganda po yung mapag-aralan ninyo. Meron kayong mga, yung mga revelation patungkol sa disciple ni Jesus Christ. Amen? Amen? I think this is your first time to hear this one. Ang alam namin iba, si Judas nagkanulo. Si Judas traitor. Di ba ganun lang? Kaya kapag traitor, katawag mo sa tao, Judas ka. Pag hindi nagbayad si Jeep, God knows, Judas. Amen. Amen po ba? Amen. Tingnan po natin yung perception dito. John chapter 13. Are you there? Amen. Okay, say amen if you're there. Verse 21, Jesus had said these things. His troubled spirit and testified and said, most assuredly I say to you, one of you will betray me. Sabi ni Jesus, isa yung magkakanulo sa akin. Then the disciples looked at one another, perplexed about whom he spoke. Nagtitingin ng mga alagad. Sino kaya ang magkakanulo? Sino kaya ang tinutukoy niya? Amen? That there was somebody kneeling on Jesus' bosom. Ito nga po si John the Beloved. And all his disciples whom Jesus loved. Simon Peter therefore motioned to him and asked who it was whom he spoke. Si Peter po talaga makulit, sabi niya, Jesus, sino yung tinutukoy mo? Sino yung magkakanulo sa'yo? Amen po ba? Eto po, meron tayong babasahin para mapatunayan ninyo na si Judas po ay malapit na malapit kay Jesus. Amen. 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 Then leaning back on Jesus' breast, said to him, Lord, who is it? Jesus answered, it is he to whom I shall give a piece of bread when I have dipped it. Sabi ni Jesus, kung saan ko isasaw-saw yung tinapay at doon ko ibibigay sa kanya, yun ang magkakanulo sa akin. Amen?
Hello? Amen. Ilan sila sa lamesa? 13, including Jesus. Dito mamamangha kayo. Sabi ni Jesus, yung pagsasawsawan ko ng tinapay at kung kanino ko isusubo, yun ang magkakanulo sa akin. Pagbabasahin niyo yung Bible, hindi nila alam kung sino kasi hindi nila namalayan na sinubo ni Jesus. So, ibig sabihin, si Judas po, ayaw ipahiya ni Jesus Christ. Si Judas, binibigyan ni Jesus ng tsansa. Si Judas, binibigyan ni Jesus ng compassion. Si Judas, binibigyan ni Jesus ng mercy. Si Judas, pinapakita ni Jesus ng pagmamahal. Watch this. Tuloy natin basahin ito. Amen po ba? Amen. Now, after the piece of bread, Satan entered him. Na may sugo na niya kay Judas. Then Jesus said to him, do it quickly. Binulungan lang niya. Sabi niya kay Judas na may sugo niya. Binulungan niya. Judas, bilis-bilisan mo, gawin mo na yung binabalak mo. Akala ng mga alagad, kinakausap ni Jesus si Judas na uutusin niyang may ipabibili. Akala ng mga alagad, inuutusan na naman niya si Judas na mayroon siyang i-bless na tao kasi po laging inuutusan niya ng ating Panginoon. Tingnan niyo yung preceding verse. Hallelujah, verse 29. For some thought, nakita niyo yan? Because Judas had the money box, Jesus had said to him, buy those things we need for the feast. Nung bumulong si Jesus sa kanya na sinabing, Judas, bilis-bilisan mo, gawin mo na yung binabalak mo. Akala nung iba, inutusan lang si Jesus na may bibilhin. Nakita nyo? Hindi po ba pag kayo itatry rin na at alam na ninyo yung try daw, nakapangainom pa kayo? At sasabihin mo, ulo po! Pero dito po, doon sa lamesa nila, hindi nila namalayan na si Judas ang tinutukoy ni Jesus. Kasi nakalagay dito, they thought that Jesus had said to him, buy those things we need for the feast, or that he should give something to the poor. Kasama, matapos niyang bulungan si Judas po'y tumayo at umalis. Hello?